Walk by faith, not by sight. Sinasabi po mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we walk by faith and not by sight. Ito po mga kapatid ay sinulat ni Apostol Pablo na kung saan mga kapatid, sinasabi niya po sa mga taga-Korinto na sila bilang isang lingkod ng ating Panginoon, sila po ay nagsisilakad sa pamamagitan po ng pananampalataya na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Hindi sila namumuhay mga kapatid sa kung ano po yung kanilang nakikita. Amen po mga kapatid. At for background lang po sa bawat isa sa atin, kilala naman natin si Apostol Pablo. Amen po mga kapatid. Kilala natin si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo mga kapatid ay isang lingkod ng Panginoon na kung saan napakarami niya pong naranasan na hindi magagandang bagay sa paglilingkod niya. Nandyan yung hinahabol siya para patayin. Nandyan yung nagpalutang-lutang siya sa dagat. Nandyan yung nagutom siya, sinaktan siya, pinaghampas siya, sinuntok siya. So lahat ng mga bagay, mga kapatid, na hindi po maganda, naranasan po ni Apostol Pablo. Amen. At kung iisipin natin mga kapatid, kung tayo yung nasa kalagayan po ni Apostol Pablo sa kanyang mga naranasan, hindi po natin kakayanin yun. Yung hirap na meron si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, tama po mga kapatid. Pero ang ipinangaral pa rin ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto, mga kapatid, sila po ay nagsisilakad sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay sila sa kanilang Diyos. At hindi po sa kanilang nakikita o sa kanilang naranasan o sa kanilang naramdaman, mga kapatid. This verse marahil ito po mga kapatid, ang versikulo nito ay napakaiksi lang mga kapatid. But this verse mga kapatid, give life change. Amen mga kapatid. Nakakapagbabago mga kapatid. It shapes how we're called to live as a believer. Amen mga kapatid. Ito po ang magtuturo sa atin mga kapatid kung paano mamuhay bilang isang tagapaglingkod ng Panginoon. Itong aral na ito mga kapatid ko, ito po ang magtuturo sa bawat isa sa atin o magsasabi sa atin mga kapatid kung paano ba dapat tayo mamuhay bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, sabi nga dito, we live in a world that teaches us to trust in what we can see, feel, or control. Yun yung mundong ginagalawan natin. Tama? Kaya nga may kasabihan tayo mga kapatid na to see is to believe. Tama? Kailangan ko makita bago ko maniwala. Yan po ang turo ng mundo sa atin. But God call us into something higher. Naunawahan yung mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon hindi para sa ganung bagay. Tama? Ang aral sa atin ng Diyos, mga kapatid, maniwala ka. Amen. Makikita mo. Right. Amen. Kabaliktaran po mga kapatid ng inaaral po ng mundo sa tao. So ngayon, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Walk by faith and not by sight. So ano ba ibig sabihin nito mga kapatid? Walking by faith doesn't mean blind. Tama mga kapatid. Ang paglakad po sa pananampalataya, hindi po nun ibig sabihin nagbubulag-bulagan ka. Naunawahan yung mga kapatid. Nakikita mo na yung paghihirap, nakikita mo na yung mga tao, mga kapatid na hindi nagiging maganda. Hindi po yun ang ibig sabihin ng paglakad po sa pananampalataya. Walking by faith doesn't mean blind. It means choosing to trust what God say over what our circumstances show. Naunawahan yung mga kapatid. Ang pananampalataya mga kapatid, ayun ay pagpili na magtiwala sa Panginoon. Yan, magtiwala mga kapatid kung ano yung sinasabi ng Diyos kaysa sa kung ano yung sinasabi ng nakikita mo ng sitwasyon ng iyong buhay. Kung sinasabi ng mundo o ng buhay mo na mahirap at gusto mo nang tumigil, hindi po yan ang sinasabi ng Diyos. Amen mga kapatid. Walking by faith is choosing to trust what God say. Yun po mga kapatid, yung tinatawag mga kapatid na walking by faith. It means living with confidence in God's promises even we can see
the outcome. Yun po yung tinatawag mga kapatid na pananampalataya. Namumuhay tayo ng merong pagtitiwala. Namumuhay tayo mga kapatid with confidence sa pinangako ng ating Panginoon kahit hindi natin alam kung ano yung nasa dulo. Kahit hindi natin alam mga kapatid kung ano yung plano ng Diyos o yung gustong mangyari ng ating Panginoon. This verse mga kapatid, kung babasahin natin ito mga kapatid, yung buong chapter 5 ng 2 Corinthians, ito po ay inaaral niya mga kapatid dito sa mga taga-Corinto mga kapatid. This verse found in Paul's letter sa mga taga-Corinto mga kapatid was written to encourage believer to focus on eternity. Yan mga kapatid. So inaaral po ni Apostol Pablo ito sa mga taga-Corinto na ini-encourage niya mga kapatid yung mga mananampalataya na mag-focus po sa buhay na walang hanggan. Sa mag-focus mga kapatid sa kung ano po yung pangako ng ating Panginoon, not just on the temporary struggle of life. Kasi ang problema mga kapatid, natural yan ang mangyayari sa buhay. Mga kapatid, yung problema talagang mangyayari yan. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may discouragement na nararamdaman. Disappointment mga kapatid, mga kabigatan sa buhay, panlalamig, lahat yan mga kapatid ay nararanasan po ng tao mga kapatid. But Apostle Paul, he was reminding the early church and also us that our journey is not guided by what we see, but by the hope or what God has promised. Ulit mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid, Apostle Paul, nire-remind niya tayo mga kapatid o pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na yung paglilingkod po natin o yung journey natin bilang isang lingkod ng ating Panginoon, hindi po yan patungkol sa kung ano yung nakikita natin. Hindi po yan patungkol mga kapatid sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Yan po mga kapatid. Ang paglilingkod po natin o yung journey natin sa Panginoon mga kapatid ay patungkol po sa promise ng Diyos. Amen. Sa pangako ng Panginoon. Yung buhay na walang hanggan. Kung ano yung mangyayari kapag nagpatuloy ka. Amen mga kapatid. So ang tanong, what does it actually mean to walk by faith? So itong tanong mga kapatid, ano nga ba talagang ibig sabihin mga kapatid pag sinabing walk by faith? Kasi madaling maintindihan eh. Di ba? Lumakad ka sa pananampalataya na ibinigay sa'yo ng Diyos. Ibig sabihin, sundin mo kung ano yung utos ng Panginoon, gawin mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Madaling intindihin mga kapatid. So sabi dito, to walk by faith is to live in daily dependence of God's words, to His promise and His character. Yun po yung tinatawag na walk by faith. Nung namumuhay ka araw-araw, take note, araw-araw ha, araw-araw mga kapatid, dumedepende ka sa salita ng Diyos. Hindi lang po sa loob ng church. Kasi sabi nga ng tagapanguna natin kanina, di ba? Pagtapos ng araw na ito, babalik na naman tayo sa mundo. At napakaraming kasinungalingan ni Satanas ang ihaharap sa atin. Amen po mga kapatid. Nandiyan ang mga problema, nandiyan ang mga kabigatan. Di ba? Kung ngayon hindi mo iniisip yung utang mo, sa Lunes kung isipin mo na naman yan. Sa ngayon hindi mo iniisip yung lalabahan mo, mga kapatid. Kinabukasan, iisipin mo naman yan. So, babalik tayo sa mundo, mga kapatid, na kung saan napakaraming temptation, napakaraming distraction, mga kapatid, sa paglilingkod natin, mga kapatid. And ang sinasabi po ni Apostol Pablo, kailangan natin lumakad sa pananampalataya araw-araw. Araw-araw, mga kapatid, hindi lang pag Sunday. Amen, mga kapatid. To walk by faith is to live in daily dependence of God's Word, to His promise and His character. Kailangan dumidepende po tayo mga kapatid sa salita ng Diyos araw-araw, sa Kanyang pangako at sa karakter na ipinakita ng Panginoon nung Siya po ay nandito sa sanglibutan. Amen po mga kapatid. Hindi lang, kasi ang pag sinabing walk by faith, hindi lang yan patungkol mga kapatid sa pangako ng Diyos.
Nalalakad ka sa utos ng Panginoon kasi alam ko, bibigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Minsan yun ang isip natin mga kapatid eh. Di ba? Akalakad ako sa kasi alam ko may patutunguhan to. Hindi po mga kapatid. Isa po sa inaaral po ng salita ng Panginoon. Pag sinabi pong walk by faith, hindi lang po yan nakatutok sa promise ng Diyos na babalik siya. Yan po ay patungkol din sa kung paano natin ginagawa yung salita ng Panginoon. Kung paano natin sinusunod. Totoo po mga kapatid, na nangako ang Diyos na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid. Totoo naman na nangako ang ating Panginoon mga kapatid, na pagpapalain niya tayo. Pero mga kapatid, bago natin makuha ang mga bagay na yan, bago tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, kailangan natin lumakad sa kung ano po, mga kapatid, nung ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailangan natin mamuhay, mga kapatid, sa pangako at sa karakter ng Diyos. Not on what we see, feel, or understand in the natural. Amen po mga kapatid. Ito pa, sabi dyan, ang walk by faith, hindi naman yan yung patungkol sa nakikita natin, sa naririnig natin, or understand in the natural. Ibig sabihin mga kapatid, yung sinasabing understand in the natural, kasi may mga isip tayo natural na yan sa panahon na to. Naunawaan niyo yung mindset na gano'n? Bata pa siya na, buntis na siya. Natural na yan. Natural na yan nangyayari. Diba? Yung ginagawa natural yung mga bagay na liko po sa harapan ng Diyos. Hindi dapat tayo mga ganun mga kapatid. Kasi ang sabi ng Biblia mga kapatid, sa Romans chapter 12, di ba? Mag-iba kayo ng pag-iisip. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Yun po ang utos ng Biblia mga kapatid. So walk by faith, not by sight. So Hebrews 11 chapter 1. Mga kapatid, ito po ay alam namin natin ito mga kapatid. Hebrews chapter 11 verse 1. Ang sabi po ng Biblia, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, ngayon mga kapatid, ang pananampalataya, ang sabi po ng Biblia mga kapatid, ang pananampalataya po is the substance of things hoped for. Ibig sabihin, ang pananampalataya mga kapatid, ito po yung bagay o ebidensya ng mga bagay na hindi mo nakikita. Naunawaan niyo mga kapatid, parang ganito, naniniwala ba kayo mga kapatid na may hangin? Nakita ninyo? Diba hindi? Ang hangin mga kapatid, hindi mo siya nakikita, pero pinaniniwalaan mo bakit? Nararamdaman mo eh. Naniniwala ba kayo may kurete? Nakita ninyo? Hindi nyo nakikita, di ba? Pero pinaniniwalaan nyo. Ganun po yung tinatawag na pananampalataya. Yung inaasahan mo kahit wala ka naman nakikitang pag-asa. Yun po mga kapatid yung tinatawag na pananampalataya. To walk. So ano nga pa pinagkaiba nito mga kapatid? To walk by sight means we only move forward when things make sense, when the path is clear, or when we feel strong. So kapag sinabing walk by sight, mga kapatid, ito po mga kapatid yung pagkakataon na kumikilos tayo, lumalakad tayo mga kapatid kapag meron tayong nakikita sa harapan natin. May nakikita tayong pag-asa. Ayan nga yung sinasabi mga kapatid, yung to see is to believe eh. Di ba mga kapatid? Yan po yung tinatawag na walk by sight. But walking by faith is choosing to obey and trust God even when we don't see result yet. Yun po yung by faith mga kapatid. Pinagkaiba ng walk by sight and walk by faith. So ang tanong mga kapatid, so bakit nga ba natin kailangan malaman o matutunan ang mga bagay na ito mga kapatid? Kailangan natin maglakad po sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi po sa pamamagitan kung ano po yung ating nakikita. Bakit nga ba importante ito mga kapatid? Because our sight, mga kapatid, is limited. Ano nyo? Yung ating nakikita kasi mga kapatid, may limitasyon.
Naunawaan niyo mga kapatid, ang nakikita lang kasi ng ating mga mata, kung ano lang po yung nasa harapan natin. Amen. Yun po mga kapatid, our sight is limited, but faith sees beyond. Amen. Amen mga kapatid, ang pananampalataya kasi mas nakikita niya kung ano yung nasa dulo, hindi lang po yung nasa harapan. Amen po mga kapatid, yun lang po yung nakikita ng tao. Your eyes can only see what in front of you, but God see the whole pictures. Kung nakikita mo ang paghihirap sa paglilingkod mo, mga kapatid, yan lang ang nakikita mo. Pero ang Panginoon, mga kapatid, merong mas magandang nakikita bukod dyan sa paghihirap mo. Isipin ninyo mga kapatid, kung ikaw man ay nakakaranas ng mga paghihirap sa paglilingkod mo, mga kapatid, huwag mo yan tignan. Huwag ka mag-focus dyan. Mas tignan mo kung ano yung gagawin ng Panginoon sa kabila ng paghihirap mo na yan. Kung ano yung plano ng Diyos, mga kapatid, sa buhay mo. Amen. Kasi alam niyo mga kapatid, ang Panginoon kasi, minsan gumagamit siya ng mga paghihirap, ng mga problema, mga challenges sa buhay, mga kapatid, para mangyari yung kanyang plano sa ating mga buhay. Amen po mga kapatid. Minsan ginagamit ng Panginoon yun, minsan naghihirap ka. Kasi baka merong gustong ituro sa iyo ng Panginoon. Nagkukulang ka sa pinansyal, baka merong gusto mong ituro sa iyo ng Panginoon, baka hindi ka kasi marunong magbigay. Amen? Nilalagay ka ng Panginoon sa mga pagkakataon na kung saan mauubos yung pasensya mo kasi merong gustong ituro sa iyo ng Panginoon. Meron nga ako napanood mga kapatid sa social media, mga kapatid, na sabi niya, nung siya po ay humingi ng kalakasan sa Panginoon, binigyan siya ng mga problema. Nung siya ay humingi ng karunungan sa Diyos, binigyan siya ng mga bagay, mga kapatid, na talagang mapapaisip siya. Kasi bakit mga kapatid, ganun po kumilos ang Panginoon. Kung gusto mo ng kalakasan, humihingi ka ng kalakasan sa Panginoon, mga kapatid, idadaan ka niya sa mga bagay na kung saan mahihirapan ka. Itong lagi na kailangan natin matutunan, mga kapatid. Huwag tayong tumingin sa kung ano yung nararanasan natin. Tingnan natin, mga kapatid, kung ano yung plano ng Panginoon. Bakit tayo nandun sa sitwasyon na yun. Amen po mga kapatid. Because faith is how we're called to live. Yung pananampalataya, mga kapatid. Kung bakit tayo tinawag, mga kapatid, ng ating Panginoon. Romans chapter 1 verse 17. Kapagkat ito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith is how we're called to live. Yan. Tinawag tayo ng Panginoon, mga kapatid, para mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po sa pamamagitan sa kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Amen mga kapatid. Kung nakakakita ka man ng mga bagay na hindi maganda sa paligid mo, huwag kang mamuhay dyan. Huwag mo yan panghawakan. Panghawakan mo mga kapatid kung ano yung sinasabi sa iyo ng Panginoon, kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen. Hindi porkit ginagawa ng karamihan, yun na yung tama. Sila nga ito nga yung ginagawa nila Mga kapatid, wag natin sanayin yung ating sarili, mga kapatid, at wag natin gawing mindset na purkit ginagawa ng karamihan, gagawin mo na rin. Kasi hindi lahat ng ginagawa ng karamihan, mga kapatid, ay tama sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. Ano ba ginagawa, mga kapatid, ng karamihan dito sa sanglibutan? Di ba? Nandyan yung mga bisyo, nandyan yung mga pag-iinom, at kung ano-ano pa, mga kapatid, kasalanan na ginagawa ng sanglibutan. Hindi purkit marami sila, yun na rin ang gagawin mo. Tinawag tayo ng Panginoon para maging different. Para maging iba, mga kapatid, sa sanglibutan. Yun po ang dahilan, mga kapatid, bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid. And faith, bakit ba tayo kailangan lumakad sa pananampalataya, mga kapatid? Because faith pleases God. Yan, mga kapatid. In Hebrews chapter 11, mga kapatid, verse 6, sinasabi po ng Biblia na kung wala pong pananampalataya ang isang tao, hindi po yun nakakalugod sa harapan ng Diyos.
Basahin natin mga kapatid, Hebrews chapter 11 verse 6. Sabi, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Mga kapatid, kapag ang isang tao, mga kapatid, ay mayroong pananampalataya at siya po ay namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, yun po ang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Isipin niyo mga kapatid isipin niyo itong ganitong sitwasyon. Pumupunta tayo dito tuwing Sunday, nag-worship tayo pero walang pananampalataya. Tingin niyo kalugod-lugod sa harapan ng Diyos yun. Parang ganito, halimbawa, meron akong kausap, nagsasalita ako tapos hindi siya maniwala. Di ba nakakainis? Anong madalas sinasabi? Hindi ko magsalita ako maniwala. Di ba? Di ba mga kapatid? May maganon tayong mindset eh. Sige, tatanong-tanong ka sa akin, sinabi ko siya tapos hindi mo paniniwala. Di ba nakakainis? Ganon din po sa Panginoon mga kapatid. Hindi po kalugod-lugod sa harapan ng Diyos ang isang Kristiyano walang pananampalataya sa Kanya. Eh anong gagawin ng salita ng Panginoon? Ano pang silbi na ipinapangaral ng salita ng Diyos kung hindi mo naman paniwalaan? Amen. Diba? Sana doon ka na lang, natulog ka na lang sa inyo. Hindi ka pa pagpawisan. Nakatapat ka pa sa electric fan. Diba? Sana ginawa mo na lang yung mga bagay, mga kapatid, na kailangan mong gawin bilang individual, di ba? Kung hindi mo naman pananampalatayaan ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen, mga kapatid. God is pleased when we trust Him. Napi-please natin ang ating Panginoon, mga kapatid. God is pleased when we trust Him even in uncertainty, because that's when we show we believe He who is say He is. Ayan mga kapatid. So nalulugod sa atin ng Panginoon mga kapatid kapag po tayo ay may pananampalataya sa Kanya. So ngayon, imagine natin, para mas maunawaan natin mga kapatid, yung sinasabi na walk by faith. Ayan, paglakad sa pananampalataya. Isipin ninyo mga kapatid, or imagine ninyo yung gloves. Alam niyo naman yung gloves, di ba? Yung gloves, siyempre naka-design siya para sa kamay. Kaya madalas yan ginagamit ng mga trabador, yung mga nag-welding, basta mga bagay na kailangan ng gloves. Kahit yung mga rider may mga gloves eh, di ba? Yung gloves, naka-design siya. Meron siyang slot doon para sa limang daliri. Ibig sabihin, mga kapatid, naka-design talaga siya para sa kamay. Tama, mga kapatid. Ang gloves, kapag siya po, mga kapatid, ay hindi mo sinuot o hindi mo nilagay yung kamay mo doon sa gloves, mapapakinabangan ba siya? Baliwala lang eh. Diba? Kailan po nasa-serve ng gloves yung kanyang purpose? Kapag merong kamay. Diba? Nagagalaw siya. Amen po mga kapatid. Lahat po tayo mga kapatid ay nilikha, mga kapatid, sa image po ng ating Panginoon. Amen? You and I were created in the image of God, not just to exist. Amen? Nilikha tayo ng Panginoon para mabuhay. Hindi po yung ganoon, mga kapatid. But to be filled with the Spirit, guided by His truth, and moved by faith. Amen, mga kapatid. Hindi tayo nilikha ng Panginoon, mga kapatid, para lang mabuhay ka lang. Para lang kumain, para lang magtrabaho. Hindi po yun ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Nilikha tayo ng Panginoon, mga kapatid, para pagpurihan siya, para paglingkuran siya. Amen po, mga kapatid. Nilikha ng Panginoon ng tao, mga kapatid, para pong magpuri sa ating Panginoon. And faith is what allows God to lead us. Without it, we're shaped for purpose by walking empty. Amen po, mga kapatid.
So, ang pananampalataya, mga kapatid, pag sinabing pananampalataya, yung hinahayaan mo ang Panginoon na mag-lead sa'yo. Hinahayaan mo, mga kapatid, na ang Panginoon ang manguna sa buhay mo. Yung salita ng Diyos, ang sinapamumuhay mo araw-araw. Ginagawa mo yung kanyang salita, mga kapatid. Yung kung paano ka namuhay, paano ka magsalita, paano ka mag-isip, mga kapatid. Lahat nasa align po ng salita ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid. So ngayon, meron tayo ditong mga biblical example, walking by faith. Kasi ang aral ng Biblia sa atin, mga kapatid, lumakad tayo ayon po sa pananampalataya, hindi po sa ating nakikita. So meron tayong mga biblical example, mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan. Number 1, si Abraham. Kilala niyo po si Abraham? Si Abraham, mga kapatid, siya po yung tinaguriang father of faith. Ayan, mga kapatid. Siya po yung ama ng pananampalataya. Kasi para po sa kaalaman na lahat, para po paigsin na lang po natin. Si Abraham kasi, mga kapatid, siya po ay pinangakuan ng Panginoon na siya po ay magkakaroon ng anak. Pinangakuan siya ng Panginoon, magkakaroon ka ng anak. Pero si Abraham kasi, mga kapatid, at yung kanyang asawa na si Sarah, matanda na po sila. Ibig sabihin, napaka-imposible na or kumaga, sa madaling salita, wala nang chance. Alam naman natin pag matanda na, di ba? Wala nang chance na magkaanak pa. Yun po ang sitwasyon ni Abraham at ni Sarah. Yun po ang sitwasyon ni Abraham at ni Sarah, mga kapatid. Wala na silang chance na magkaanak kasi matanda na po sila eh. Pero ang Panginoon, mga kapatid, pinangakuan sila na sila po ay magkakaanak. Na kung pag-iisip ng tao ang gagamitin natin, mga kapatid, mag-question tayo sa Panginoon eh. Tama, mga kapatid? Ang tanda-tanda ko na magkakaanak pa ba ako? Diba kung tayo ang mag-iisip, ay ilang taon na ako, halos baka nga hindi na nag-work yung aking diba, mga kapatid? Pero alam yung ginawa ni Abraham, mga kapatid. Siya po ay nagtiwala sa Panginoon. Siya po, mga kapatid, ay isa sa mga halimbawa ng paglakad sa pananampalataya. Buksan po natin dito sa Romans chapter 4, verse 18, mga kapatid. Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. Verse 19, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay, na gayon siya may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Verse 20, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na naluluwalhati ang Diyos. Ganun po yung ginawa ni Abraham at ni Sarah. Tingnan niyo sa 19, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad na sa patay. Kasi alam naman natin matanda na di ba, mga kapatid? Kapag matanda na, amahan naman natin yung lola natin, siyempre. Kumaga, pagbibigay halimbawa, pag matanda na kasi talaga lalo na pag 100 years old na, minsan wala pang ganun eh. Talagang, lagi na lang yan nakaupo. Diba? Hindi. Kumbaga, madaling salita, nandiyan na lang sila para mabuhay. Naiintindihan niyo, mga kapatid. Mahal natin yung ating mga lolo't lola, mga kapatid. Kumbaga, ito pa ay pag-example lang, mga kapatid. Ang sabi diyan, hindi humina sa pananampalataya na ipinilagay man ang kanyang katawang tulad sa patay, na gayon siya'y may mga 100 taon na, at ang pagkabaog sa bahay bata ni Sarah. Tingnan niyo si Sarah pala baog. Diba, isipin niyo, mga kapatid. Kasi pag baog, hindi na siya magkaanak, di ba? Pero ang pangako sa kanilang Panginoon, magkakaanak kayo. Diba? Alam niyo nangyari, mga kapatid? Ang pananampalataya ni Abraham, mga kapatid, ay mas lalo lumakas. Tingnan niyo sa verse 20. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nag-alilangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi
lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun yung bagay na kailangan natin matutunan, mga kapatid. Panghawakan kung ano yung pangako ng Diyos. Pag sinabi niyang bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, panghawakan mo yung, huwag mong tignan kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Huwag mong tignan kung ano yung ginagawa ng mga tao sa paligid mo. Amen. Mas tignan mo kung ano yung plano ng Diyos. Kung ano yung ipinangako sa iyo ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, babalik ang Panginoon at kukunin niya yung mga tao na ibinigay ang buhay nila sa Diyos. Ang hawakan mo, mga kapatid. Ano man ang nangyayari sa iyo, marami ka mang problema, marami ka mang pagkukulang sa buhay, mga kapatid, at hindi mo man kasundo, mga kapatid, yung mga tao sa paligid mo, sinasabihan ka nila ng hindi magaganda, ginajudge ka nila, mga kapatid. Huwag yan ang tignan mo. Tignan mo kung ano yung pangako ng Panginoon. Tulad ng ginawa ni Abraham. Pero nyo ha, imposible na sila magkaanak. 100 years old na. Itinuturing na nga, sabi nga dyan, itinuturing niya ng sarili niyang patay kasi 100 years old na siya at si Sarah baog pa. Pero dahil sa pananampalataya na yung mga kapatid, alam niyo nangyari, pinagkalooban sila ng Panginoon ng anak. Ginawa ng Panginoon kung ano yung plano niya. Kasi bakit? Nanampalataya siya eh. Amen po, mga kapatid. Kailangan, mga kapatid, magkaroon tayo ng pananampalataya ng katulad ng kay Abraham, mga kapatid. Pangalawang halimbawa, mga kapatid. Kung kanina kay Abraham, ngayon naman kay Peter. Si Pedro, mga kapatid. Si Pedro, siya po, mga kapatid, ay isang apostol ng Panginoon. Sabi dito, Peter walked on water when Jesus said, come. Kasi, mga kapatid, meron pong, para po sa kaalaman na lahat, si Peter, mga kapatid, nung sila po, ang mga apostol na nakasakay kasi sila sa isang sasakyang pandagat. O sabihin na natin, bangka. Mga kapatid, nandun sila. At naiwan nila yung Panginoon, naiwan nila si Jesucristo, mga kapatid, doon sa isang lugar. At nauna sila, mga kapatid, maglayag. Alam niyo nangyari, mga kapatid? Nung sila po ay nasa gitna ng karagatan, nagkaroon po ng bagyo. Hindi po maganda yung panahon na yon. At ang sabi doon, mga kapatid, buksan natin sa Matthew chapter 14, verse 28. At sumagot siya sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparihan mo ako at sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumusan si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. 30, datapang pagkakita niyang malakas ang hangin. Tingnan niyo, mga kapatid, kasi nakita niya ang Panginoon Naglalakad sa tubig si Jesucristo, mga kapatid. At nung nakita ni Pedro yun, ang sabi niya sa ating Panginoon, Panginoon, hayaan niyo akong lumakad. Hayaan niyo akong pumarian sa ibabaw ng tubig. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, halika, pumunta ka. Alam niyo ginawa ni Pedro, mga kapatid. Siya po ay lumakad sa tubig. Amen po, mga kapatid. Siya po ay lumakad sa tubig, mga kapatid. At ang sabi sa 30, datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog at sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay inuunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakaunti ng pananampalataya, bakit ka aalinlangan? Alam niyo, mga kapatid, pag sinabi pong walk by faith, kailangan wala kang pag-aalinlangan. Hindi ka dapat nag-aalinlangan, mga kapatid. Amen. Sa kung ano yung ginagawa mo sa Panginoon, kung ano yung pangako sa iyo ng Diyos, huwag mong pag-isipan, mga kapatid, na nagdadalawang isip ka. Hindi ka dapat nag-aalinlangan sa ating Panginoon. Yes. Amen, mga kapatid. Tingnan niyo si Pedro, mga kapatid. Nung siya po ay gusto niyang pumaroon sa ating Panginoon, nakalakad siya hindi. Nakalakad po siya, mga kapatid. Pero dahil nga sa lakas ng alon, kasi hindi maganda ang panahon na yun eh, siya po ay nakaramdam ng takot. At ang nangyari, mga kapatid, siya po ay lumubog. Alam niyo, mga kapatid, sa paglilingkod dapat natin sa Panginoon, hindi dapat tayo nag-aalinlangan.
anuman ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin na hindi maganda mga kapatid, huwag natin alisin yung ating mata sa Panginoon. Yung focus natin sa harapan ng Diyos, huwag natin alisin sa Panginoon. Maniwala lang tayo sa Diyos mga kapatid. Kung ikaw man ay naghihirap mga kapatid, o kung meron ka mang sakit ngayon na feeling mo hindi nagagaling, huwag ka mag-alilangan sa Panginoon. Right. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng ating Panginoon. Walang imposible sa Diyos, sabi nga ng Biblia, lahat ng bagay ay kayang gawin ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mag-alilangan sa Diyos. Amen po mga kapatid. Pangatlong halimbawa natin mga kapatid. Una si Abraham, si Peter, yung pangatlo, si Moises. Kilala niyo si Moises mga kapatid? Siya po yung ginamit ng Panginoon para ilabas ang Israelita sa Ehipto. Alam niyo ba mga kapatid? In Hebrews chapter 11 verse 27 mga kapatid. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto na hindi natatakot sa puot ng hari sapagkat natitiyagang tulad sa nakikita niya o di nakikita. Tingnan niyo mga kapatid, ano? Isang bagay na kailangan natin matutunan, yung ginawa po yung pananampalataya na mayroon po si Moises. Si Moises mga kapatid, sinunod niya ang utos ng Panginoon na ilabas ang Israelita mga kapatid without thinking mga kapatid na siya po ay natatakot doon sa hari. Isang bagay na kailangan natin matutunan mga kapatid pagdating sa pananampalataya. Mga kapatid, mas tignan po natin mga kapatid kung ano yung nakikita ng Diyos. Kasi tignan niyo mga kapatid, ulitin po sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natatakot sa puot ng hari sapagkat natitiyagang tulad sa nakikita niyang di nakikita mga kapatid. Imbis na siya po ay makaramdam ng takot doon sa hari ng Ehipto, mas tinignan niya mga kapatid kung ano yung nakikita ng Diyos. Amen po mga kapatid. Kasi kapag tinignan niya yung hari na yan mga kapatid at nanguna ang takot sa kanyang damdamin mga kapatid, hindi niya magagawa kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon. Kasi ang takot mga kapatid, yan po ay isa sa pumipigil sa atin. Kapag po ikaw ay natakot mga kapatid na pag-isip na baka hindi ko magawa, baka hindi ko magampanan ng pagiging lingkod ng Panginoon, pipigilan ka niyan. Di ba mga kapatid? Sa kahit anong larangan mga kapatid, kapag ikaw ay inunahan po ng takot, yan po ay pipigilan ka para wag mong gawin kung ano yung gusto mong gawin para sa Panginoon. Pero etong si Moises mga kapatid, imbis na po siya ay makaramdam ng takot doon sa hari, mas tinignan niya kung ano yung nakikita ng Diyos. Amen mga kapatid. Kung mas tinignan niya mga kapatid, mas binigyan niya ng pansin kung ano yung pangako sa kanya ng Panginoon. Ano bang pangako ng Panginoon sa Israel? Dadalhin sila mga kapatid sa lupang pinangako. Amen. Kasi sila alipin sila eh. At pinangakuhan sila ng Panginoon mga kapatid sa pamamagitan ni Moises mga kapatid na ilalabas sila ng Panginoon at bibigyan sila ng sariling lupa. At kung si Moises mga kapatid ay mas binigyan niya ng pansin ang takot. Kasi sino ba naman siya mga kapatid? Di ba? Hari yung kalaban mo. At siya po ay simpleng tao lang mga kapatid. Kung tayo, di ba? Bilang tao mga kapatid, kapag ang kalaban natin ay may mataas na posisyon, di ba mga kapatid, makakaramdam tayo ng takot eh. Di ba yung mga napapanood natin mga kapatid sa social media mga kapatid, lalo na sa kalsada, yung mga nagkakagirian. Diba kapag ang naka-ekwentro ng mahirap ay mayaman, walang nagagawa yung mahirap eh. Diba? Minsan sasapakin na lang bigla, wala kang gagawin. Kasi bakit? Alam mo kasi yung kayang gawin yung mayaman na yun. Tama? Pero ito mga kapatid, isang magandang halimbawa na ipinakita mo ni Moises sa atin, hindi niya pinansin yung takot. Mas tinignan niya kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa Israelita. Tingnan niyo mga kapatid, nahuli ba sila? Tingnan niyo yung miracle na ginawa ng Panginoon mga kapatid. Dahil sa pananampalataya na meron ng itong si Moises mga kapatid, kahit ang dagat, iniwan ng Diyos makadaan ng Israelita.
Kaya ano nangyari mga kapatid, nakamit po ng Israel yung pinangako ng ating Panginoon. Yun po yung dapat na panghawakan natin at gawin natin sa paglilingkod natin mga kapatid. Huwag tayong matakot. Kung kanina huwag kang mag-alinlangan, ngayon huwag kang matakot mga kapatid. Kasi isa yan sa dahilan kung bakit nawawala ang pananampalataya ng isang tao mga kapatid. Walk by faith and not by sight. Lumakad tayo mga kapatid sa pananampalataya. Ano man ang nangyayari sa atin mga kapatid. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay sa oras na ito mga kapatid. Kung ikaw man ay discouraged, kung ikaw man mga kapatid ay maraming kabigatan na bilbit sa oras na ito mga kapatid, huwag mong tingnan yan. Tingnan mo kung ano yung pinangako ng ating Panginoon. Di ba yung sinabi ng Apostol Pablo mga kapatid, na yung paghihirap na nararanasan nila dito sa sanglibutan, pansamantala lang yan. Amen. Matatapos yan. Mga kapatid, mas tinitignan ng mga apostol yung karangalan na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yan yung mindset na kailangan meron tayo. Kasi yung problema hindi naman natin maiwasan yan eh. Yung discouragement talagang mangyayari yan. Meron talaga tayong mga tao, mga kapatid. May mga tao talaga na makakatisod sa atin. May mga tao kasi talaga mga kapatid na makakasakit ng ating mga damdamin. At may mga tao rin talaga mga kapatid na makakatapak ng ating mga pride. Pero itong gustong sabihin ng salita ng Panginoon mga kapatid, walk by faith, not by sight. Huwag mo yung tignan mo yung karangalan na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Kasi isipin niyo mga kapatid, diba? Ang dami na natin nagawa sa Panginoon. Halos napakarami ng luha. Puro kalyo na yung tuhod mo, kakaluhod at kakapanalangin sa Panginoon. Pero dahil lang sa maliit na bagay, tatalikod ka sa Diyos. Sayang mga kapatid. Sayang yung paghihirap. Sayang mga kapatid yung sakripisyo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sayang yung kaligtasan na inoper sa atin ng Diyos. At ito pa, sayang yung paghihirap na tiniis ng Panginoon. Inalis niya mga kapatid ang kanyang pagkari. Inalis niya ang kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, para lang iligtas ka. Tiniis lahat ng ating Panginoon. Yun na lang isipin natin mga kapatid eh. Merong Diyos na namatay para po sa ating mga kaluluwa. Amen. Merong Diyos mga kapatid na nagsakripisyo ng kanyang sarili para lang iligtas tayo. Come on, preach. Mga kapatid, panghawakan natin kung ano yung plano ng Panginoon. Namatay po ang Diyos para iligtas ang bawat isa sa atin. Amen. Ano man ang nararamdaman mo kapatid, huwag mo yan tignan. Magtiwala ka sa Panginoon, mas tignan mo kung ano yung plano ng Diyos. So ito mga kapatid, how do we walk by faith every day? Paano ba natin? Kasi napakahirap naman talaga mga kapatid. Sa panahon natin, ang dami ng kasamaan, ang dami ng kasalanan, kung ano-ano na nakikita natin mga kapatid, at napakahirap sa isang tao na sumunod sa utos ng Diyos. Totoo lang mga kapatid. Kasi, totoo naman yung sinasabi ng Biblia eh, ng panahon natin ngayon, pasama na ng pasama. Amen. Di ba? Alos ang tao, wala nang isip sa Panginoon, wala nang interes. Kung yayain mo sa church, parang niyaya mo magpakamatay. Amen. Pag binigyan mo ng Biblia, parang bomba yung binigay mo. Kung makatanggi. Di ba mga kapatid? So ito tanong, how do we walk by faith every day? Paano ba natin ito magagawa mga kapatid? Number one, stay rooted in the Word. Stay rooted in the Word of God. Maging rooted ka mga kapatid. Because Romans chapter 10 verse 17 says, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Mga kapatid, we can walk by faith if we don't know what God says. Hindi ka makakalakad sa pananampalataya mga kapatid kung hindi mo alam kung ano po ang salita ng Diyos. Kasi ang pananampalataya ng isang Kristiyano, nanggagaling po yan mga kapatid sa pakikinig. Amen. Sa salita ng Diyos. So paano ka makakalakad dyan kung hindi mo yan alam? Kaya kung gusto natin makalakad mga kapatid sa pananampalataya ng Panginoon sa binigay sa atin ng Diyos, kailangan maging rooted ka sa salita niya. Ano sabi ng Biblia mga kapatid sa Joshua chapter 1 verse 8 mga kapatid? Di ba?
ang kautusan na ito ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig, kundi araw at gabi pagbulay-bulayan mo yan. Bakit? Para masunod mo kung ano ang nakasulat dyan. Kung ano ang pinag-uutos ng Panginoon. Kailangan natin mga kapatid, kaya napaka-importante mga kapatid ng everyday reading ng Bible eh. Pag-gising mo, magbasa ka kahit isang chapter. Pagtulog mo, magbasa ka. Diba? Magbigay tayo mga kapatid ng oras natin para magbasa po ng salita ng Diyos. Kasi doon tayo natututo eh. Doon tayo mga kapatid, mas lumalawak yung ating karunungan sa harapan ng Diyos. Patungkol po sa Panginoon, mas nakikilala natin kung sino po yung lingkod o kung sino po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Mas nakikilala natin ang salita ng Panginoon. Mas nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. Stay rooted in the Word. Ang pakikinig na salita ng Diyos, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po lang yan nangyayari tuwing Sunday. Amen. Mga kapatid, kahit sa bahay niyo, pwede mo yan gawin. Kaya napaka-importante mga kapatid, bawat Kristiyano may kanya-kanyang Biblia. Amen, mga kapatid. Para na sa ganun, kahit wala tayo sa church, nakakapagbasa tayo. Yung napaka-importante niyan mga kapatid, na basahin po natin yung salita ng ating Panginoon. Kasi yung Bible, hindi lang po yan ginawa para sa mga preacher. Oo, kapatid. Hindi po yan ginawa para doon sa mga marunong lang. Para sa lahat po yan mga kapatid. Para sa lahat po ang salita ng ating Panginoon. Number 2, be in constant conversation with God. Prayer keeps our heart aligned with heaven when life tries to pull us in every other direction. Napaka-importante ng prayer mga kapatid. Diba mga kapatid, prayer keeps our heart aligned sa kalooban ng ating Panginoon. Kailangan natin mga kapatid, sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin mga kapatid, at pakikipag-usap sa ating Panginoon. Napaka-importante niyan mga kapatid. Amen. Be in constant conversation with God. Kaya kung papansinin niyo mga kapatid, yung mga kapatiran, mga kapatid o mga tao na nagkukulang sa prayer, minsan may mga perspective sila o paniniwala sila sa buhay na wala po sa alay ng Panginoon. Tama mga kapatid, pero kung ikaw ay tao mga kapatid na hindi mo kinukulang sa pananalangin ng iyong sarili mga kapatid, kahit kailan mga kapatid, hindi ka mawawala sa alay ng salita ng ating Panginoon. Kasi yun yung pagkakataon na humihiling ka sa Diyos eh. Yun yung pagkakataon na humihiling ka sa Panginoon na tulungan ka maging maayos, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Tama mga kapatid. Yun yung pagkakataon mga kapatid na humihingi tayo ng guide sa Diyos, ng karunungan sa Panginoon. Diba kahit nga, meron ka isang bagay na hindi mo maintindihan. Diba? Minsan, may mga prayer, Panginoon, tulungan niyo po ako. Diba, anong ginagawa na binibigyan tayo ng guidelines o tinutulungan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya napaka-importante bilang isang lingkod ng Panginoon para tayo ay makalakad, mga kapatid, sa pananampalataya araw-araw. Be in constant conversation with God. Kailangan araw-araw, mga kapatid. Pagkagising, pagkatulog, huwag natin alisin mga kapatid sa ating sarili yung pananalangin mga kapatid. Number 3, obey. Simple lang mga kapatid. Simple susundin mo. Ano yun naman mga kapatid yung pagbabasa ko ng salita ng Diyos kung di mo susundin? Di ba mga kapatid? Faith without action is dead. Trust show up in obedience. Ang pananampalataya mga kapatid ay nakikita sa pamamagitan ng pagsunod. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Kasi sabi ng Biblia, faith without action is dead. So sa pagbabasa natin, sa pananalangin natin mga kapatid, kung ano man ang sinabi sa iyo ng Diyos at ibinigay sa iyo ng Panginoon, kailangan mo sundin kahit masakit. Kahit magkapaka ng pride mo. Amen. Kahit, alam niyo yun, na misa kasi binabalik natin yung salita ng Panginoon para maging komportable sa atin para maging fit sa atin mga kapatid. Ano man ang sabihin sa atin ng Diyos, ano man ang ipangaral sa atin ng Panginoon mga kapatid, kahit masakit, kailangan natin sundin.
Number 4, para tayo mamuhay sa pananampalataya araw-araw mga kapatid, let go of the need to control everything. Walking by faith means surrendering your need to know how it will all turn out and simply trusting that God does. Yan mga kapatid. Do yung paglakad sa pananampalataya mga kapatid is pag-allow sa Diyos na mag-lead sa iyo. Yung papangunahan ka ng Panginoon, na sinusunod mo yung sarili mo nararamdaman, yung sarili mong karunungan mga kapatid. Ang paglakad sa pananampalataya mga kapatid is inahayaan mo ang Panginoon na mamuhay sa buhay mo. Inahayaan mo manguna ang Panginoon mga kapatid sa iyong buhay mga kapatid. So ngayon, for the last, walking by faith isn't it about having all the answers. Amen. Tama mga kapatid? Yung paglalakad po sa pananampalataya mga kapatid, yung pamumuhay sa pananampalataya, isn't it about having all the answers? It's about trusting the one who does. Amen mga kapatid. Yung po ay patungkol sa pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos mga kapatid. Hindi po to about na makuha mo yung sagot sa panalangin mo, makuha mo yung sagot sa katanungan mo na bakit ba ito nangyayari? Di ba? Bakit ako nandito? Ano ba nangyayari sa akin, sa church, mga kapatid? It's about trusting the one who does. Na kahit ano man ang nangyayari, hindi mo man naiintindihan mga kapatid kung ano nangyayari sa paligid mo, sa buhay mo mga kapatid. Hindi mo inaalis yung pananampalataya na meron ka sa Diyos. Pinangahawakan mo mga kapatid yung pangako ng ating Panginoon. It's not about ignoring reality. Faith, mga kapatid, walking by faith is not about ignoring reality. It's about believing that God's truth is greater than what we see. Hindi yun patungkol mga kapatid na ikaw ay nagbubulag-bulagan, hindi mo, baga inaalis mo na yung isip mo sa realidad na meron kang problema, na nangihina ka. Hindi po yun ganun eh. Kasi natural nangihina ka. Natural na may problema ka mga kapatid. Hindi po yung pag-ignore sa mga bagay na yan. It's about believing that God's truth is greater than what we see. Amen po mga kapatid. Walk by faith mga kapatid. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, ano man ang mga bagay na hindi magaganda na darating po sa buhay mo sa mga susunod na panahon, ito po ang lagi nating tandaan. Walk by faith. Kailangan natin manampalataya sa Diyos. Kailangan natin mga kapatid na magtiwala sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Kahit anong mangyari, huwag nating bitawan mga kapatid yung pangako ng Diyos. Dahil sa kadulutuluhan mga kapatid, buhay na walang hanggan ang ibibigay sa atin ng Diyos. Kapag tiniis natin, kapag tayo nagpatuloy mga kapatid at tayo ay nag-focus sa Panginoon. Huwag natin tignan yan mga kapatid. Huwag tayong mag-focus dyan. Amen po mga kapatid. Kasi kapag ikaw dyan, pag dyan ka tumingin, madi-discourage ka lang. Amen. Dadating ang panahon, aalis ka na. Kapag ikaw ay tumingin sa tao mga kapatid, sa kung ano yung ginagawa ng tao sa iyo, dadating ang panahon, magsasawa ka sa ginagawa mo. Kasi bakit? Kasi magkakaroon ka ng pag-iisip na parang hindi naman nila ako na-appreciate. Di ba? Parang wala naman silang pakialaman ng mga kapatid. Kapag ganyan ang isip po natin, dadating ang panahon, magsasawa ka. Pero kapag ikaw ay nakapokus sa Panginoon, na ginagawa mo lahat ng bagay para sa Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Bible, your labor is not in vain. Mga kapatid, hindi mawawalang kabuluhan ang paghihirap natin. At dadating ang panahon, mga kapatid, bibigyan ka ng reward ng Diyos. For the last, you may not know what's ahead, but you know who walked with you, and that's more than enough. Amen mga kapatid, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo sa mga susunod na panahon mga kapatid. Pero kilala mo kung sino yung kasama mong lumakad.
Wow. Amen. Kilala mo kung sino yung sasama sa'yo. Kilala mo kung sino yung magbibigay ng kalakasan at karunungan sa'yo. Amen. Hindi na importante mga kapatid kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi na importante mga kapatid kung ano yung mangyayari mga kapatid sa mga susunod na panahon. Ang importante, kilala mo kung sino yung kasama mo maglingkod sa Panginoon. At ang sabi nito mga kapatid, that's more than enough. Sapat na yun mga kapatid. Kaya sa paglilingkod natin mga kapatid, kumapit tayo sa Panginoon. And for the last, walk by faith and not by sight. Tumayo tayo mga kapatid at palakpakan po natin ang ating Panginoon at tinatawagan ko na po ang tagapanguna ng ating gawain. Purihin po natin ang ating Panginoon mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating Diyos, mga kapatid, ano man ang nararamdaman mo, ano mang mga problema, mga kapatid, ang meron ka sa buhay mo, mga kapatid, mag-focus tayo sa ating Panginoon. Amen po. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord.